base camp. So kukunin muna natin yung mga nakalimutan dito. At yung kawayan ni Agrimoto ay nakalimutan din. Paalam muna tayo kay nanay. Tao po. Tao po. Tap base camp. Dito na kami. At nakalimutan ko yung camera ko. Si Bro Richie naman nakalimutan yung kawayan niyang pananim. Nakikidaan lang po. Kidaan lang po. O baka nangagat po ba yan? Nangagat? Hindi. Doon na tayo sa kabila mamaya. Makakalimutin ng mga tito nyo. Ha? Damay na. Sino ba to? Tuwad! Wala natin. Makakalimutin. Hindi ko rin nagamit sa Camp Johnny Hoy. Kasi ito yung kawayan ni Brother Richie. Pananim niya doon. Alam niyo naman si Agrimoto. Yan, nakuha na natin. Tapang ni Tuwat. Oo, habang pauwi na nga kami ni Agrimoto, ay napagdesisyonan namin na dumaan sa Maliko, Pangasinan. Dahil nga first time naming dalawa, excited kami. Subalit habang tumataas na ang aming kinalalagyan, unti-unti namang kumakapal ang hamog at lumalakas ang ulan. Ayan mga kaspat, sobrang zero visibility na dito. Ayan. Pero medyo kita pa naman ni Agrimoto. Parang ngayon yung kalagayan dito sa dinaanan namin sa Maliko. Lakas pala. Nakasay na tayo bro. Kung maligo mga kaspan, sobrang nakakaba. Kasi landslide ang inaano namin, iniisip namin eh. Sige bro, may tricycle may tricycle. Sige, hatak. Tricycle. Okay. Sige. Meron tayong kasunod sa likod eh. Kaya nga kung sa patat eh. Solidan mga kaspat, nakakatakot. Grabe. Lakas pa ng ulan, Diyos ko naman. Ay ko. Aminado ko sa mga oras na yan ay sobrang kabado na ako. Ang dami kong iniisip. Baka gumuho ang lupa. Baka tabunan kami ng mga bato. Gustuhin man naming makaalis agad sa daan na to pero hindi maaari. Dahil nga sobrang liko-liko, madulas ang daanan. Siguro ito. 1 minute. Ay mga kaspat, stop over muna kami dito sa may viewpoint dito sa may Maliko. Solid mga kaspat, dito kami dumaan ni Brother Richie. Sobrang yung dinaanan namin kanina, sobrang pagi na. Tapos umambon pa. May parting napakalakas ng ulan. Tapos may parting ala naman, pero ito dito sobrang pagi. Kaya medyo kinakabahan kami kanina dumaan. Sobrang busy. Ano na eh, zero visibility na yung dinadaanan namin kanina. Kaya yung takbo namin 20 lang kasi halos pababa na. Nakakaba, kahit passenger ka lang, nakakaba dumaan dito kasi nakikita namin ang daming mga gumuguhong ang daming landslide. Pero maliit pa lang naman, pero nakakatakot pa rin. Dito muna kami mga kaspat, kape muna kami ni Richie. Kape muna kami dito. Nga, para sa... Nga ka? Sa kasama ko sa bahay. Sino? Kasama ko sa bahay. Padaluto ko na dito. Kape muna kami.
Solid oh. Dami na napunta rito. Ito kasi talaga bagsaan ng mga vloggers, tong Maligo. Kaya tignan mo, ang dami oh. Idol. Kaya mga kaspat, dikit tayo ng sticker dito. Dito sa wall nila. Let's go. Tayo, ito. Medyo yan na. Siyempre, uno spot. Sinikita mo si Richie eh. Asan ba? Richie Leos. Asan ba siya? Sa taas mo. Ito. Richie nga no. Isa pa. Pwede naman pala ID picture lang eh. Ay, yung picture no. Pwede naman ID picture eh. Honestly no. Ito bro. Isa pa, dalawahin natin mga kaspat para sa ulit. Sa mga nakapanood, dikitan nyo yung katabi ni Uno Spot. Pakita mo bro, pakita mo yung sticker natin. Uno spot. Tara na. Let's go mga spot. Back to the road na kami. Nagkape lang kami din eh dahil nga rin napakalakas nung pinahupa na rin namin yung hamog. Pinahupa na rin namin muna. So diretso na tayo. Nakakabalang talaga mga kaspat yung first time namin yun na dumaan sa ganun si Richie. First time din ni Richie yun. Kaya naman may halong kaba na excitement. Kaya lang may may hazard eh. Syempre umuulan, alam mo na yung landslide yan talaga. Medyo kinakabahan ako kanina. Tapos tinanong ko nga si Brother Richie, kinakabahan din pala talaga siya. Kasi nga pareho namin first time mga kaspat. Mga kaspat, update tayo dito sa daan. Pakita ko sa inyo yung dadaanan namin. Meron ha. Bagal din siya eh. Dali din mga bakat ng Pangasinan. Meron din kaya lang talaga. At ayun mga kaspat, nakauwi na nga tayo. Sobrang hirap nung nangyari sa amin dun sa may Maliko. Sobrang nakakatakot. Sobrang hindi namin inasahan ni Agrimoto na ganun nga yung mangyayari sa amin dun. Okay naman yung pasok namin pagdating kasi nag-backdoor kami. Okay naman yung pasok namin dun, sa Biskaya kami galing. So pag-akyat namin okay pa. Habang pataas kami ng pataas, putaris, sabi ko, Agri, parang umaano na. Parang hindi na maganda kasi umuulan, lakas ng ulan. Tapos pag-akyat nga namin ng bundok, andun na, sobrang pagi na. Sobrang zero visibility na talaga. Ang takbo namin ni Richie, ano lang, 15, 20, ganun lang yung tinatakbo namin dahil nga sobrang sobrang dilim na. Puro pag na yung paligid namin, tapos umuulan pa, tapos may mga gumuguho-guho pang lupa, kaya kinakabahan talaga kami nun. So ayun, okay naman, nakaligtas naman kami dun sa mga iniisip namin na pwedeng mangyari. Ayun,
Nakauwi kami ng matiwasay at ayun, masaya naman yung experience, kaya lang nakakatakot lang. Pero babalikan ko pa rin yung Maliko mga kaspat, pero hindi ganung weather. Kasi nasa list ko rin, nasa bucket list ko rin talaga yung Maliko. Nako. So ayun mga kaspat, bala ko mag-ride muna dito sa may DRT Bulacan para matesting ko muna si Banayad, kasi nga tinanggal natin yung yung bracket niya doon sa may top box. So ayun, back to muna siya, back to stock. So susubukan ko muna siyang i-ride ng hindi siya mabigat, hindi hirap. Titignan ko kung uli yung takbo niya. So ayun, nilinis ko eh. Tara, tignan natin. So, nilinis natin si Banayad at bala kong mag-ride ngayon. Tinanggal ko muna yung niya, yung bracket. Bala ko mag-day tour lang muna sa DRT. So goods naman ng panahon. Tignan natin, makalabas-labas tayo. Pogi na naman si Banayad oh. Tara mga kaspat, labas muna tayo. At ayun, magandang umaga sa inyo mga kaspat. Maganda na panahon ngayon. Naalabas na si Emong. At eto na ang lagay ng ating panahon ngayon. Andito ako ngayon sa Plaridel Bustos Bypass, dito sa lugar namin. Dito ko na itutuloy yung vlog natin sa Maliko. Dahil nga dumaan tayo ng Maliko, kung nakita nyo naman yung daanan mga kaspat, sobrang kabado kami dalawa ni Agrimoto dahil first time namin dumaan doon at backdoor pa yung dinaanan namin. At nakita nyo naman, sobrang zero visibility talaga. Dumaan kami doon, akala namin kasi okay ang panahon. So pagdating namin, Biskaya kami. So pagdating namin sa sa daanan papuntang Maliko, yung backdoor nga is okay naman. Maya habang bumabiyakan, may pataas kami ng pataas, sumasama na yung panahon sa bundok mga kaspat. Kasi sa Biskaya yung dinadaanan namin ganito, maaraw. Tapos nung nandun na nga kami, biglang sumama yung panahon sa bundok. Kaya negative, dumaan na lang kami. Sana ay gusto namin magpalipad ng drone doon at makita yung kagandahan ng daanan ng Maliko at mga bunduan sa Maliko, Pangasinan. Kabado talaga kami ni Richie nung kami dumaan ng Maliko. Dahil nga first time namin yun mga kaspat, nakakatakot. Hindi namin in-expect na gano'n yung dadaanan namin doon. Kaya tinatanong ko si Richie, dadaan pa ba tayo dito uli? Sabi niya, ayoko na. Nadala si Agrimoto. Ako nakakadala doon nung time na yon, parang ayoko na bumalik. Pero in time, pag maganda panahon, pag ganito panahon, makakabalik ako doon. Dahil isa rin yan sa list ko na mapuntahan yung Maliko na yan. Although na napuntahan ko na nga, kaya lang hindi ganun kapulido yung napuntahan natin mga kaspat. Dumaan lang tayo eh. At ayun nga yung lagay doon, zero visibility at umuulan. So ang dami pang gumuguhong mga bato-bato. Kaya isa pa yun sa kinakatakot namin ni Agrimoto, na baka may biglang batong bumagsak. Tapos isa pa na malambot yung lupa, baka gumuho. Ayun yung mga iniisip namin nung dumadaan kami sa may Maliko. Zero visibility yun mga kaspat, talagang dahan-dahan lang kami ni Richie. Sobrang kabado talaga kami. Ayun. So ngayon mga kaspat, pupunta lang tayo ng DRT. Wala lang, na-miss ko lang si Banayad. So hinugasan ko nga si Banayad at pogi na naman siya. Dahil nga nung pumunta ako ng Sarbales sa may Camp Sitio Tangal, hindi ko pa siya nalilinis mula nung pumunta tayo ng Biskaya. Ngayon ko lang talaga siya nahawakan. So na-miss natin si Banayad, kaya i-ride muna natin siya. Tinanggal ko na rin muna yung bracket ko sa likod. Tinesting ko kung gaano kagaan yung dating si Banayad, yung wala pang mga kung ano-anong nakalagay. Ngayon, back to stock ang itsura ni Banayad ngayon. So titignan natin. At wala tayong dala ngayon mga kaspat. Siguro mag-ano lang tayo, day tour lang tayo, mamamasyal lang tayo sa DRT. Dahil nga nabitin talaga ako. Dahil nga halos, although 2 nights kami, kaya lang 1 night lang kami sa Camp Johnny Hoy. Tapos nag 1 night din kami ni Agrimoto sa may Alitap-Tap Base Camp. Although na-enjoy ko talaga yung Camp Johnny Hoy dahil sobrang ganda, kaya lang nabitin ako
So ngayon pupunuan natin, mag-ano lang tayo, magde-day tour lang tayo sa kung saan man tayo mapunta dito sa may DRT. Hanap lang tayo mga kaspat. So maghahamok lang tayo, wala tayong dalang kahit ano, hamok lang, camera, yun lang ang mga dala natin mga kaspat. So gusto ko lang ulit lamlamin ang sarap ng bundok dahil nga nabitin tayo sa Camp Johnny Hoy. So paano mga kaspat, update na lang tayo pag nandoon na tayo ha. Right mga kaspat, peace out. Sa gitna ng dilim, lumiyak ang liwanag. Taglay ng puso'y apoy na walang kupas. Ang bawat tibok, tila isang sigaw. Di mapipigil, di mapapagaig kailanman. Harap ng puso, nag-aapoy sa dilim. Di matitinag, taglay ang lakas ng hangin. Tulad ng agila, taas na at lumilipad. Sa harap ng puso, ang tagumpay ay sumisikat. Boss, may silat kayo? Palagay ako boss. Butas to. Habang bumabiyahe nga tayo bigla akong naramdaman na lumambot ang likuran ng aking gulong. Kaya naman ang aking hinala butas to. Kaya naman naghanap na ako ng shop at nakakita nga ako agad at pinalagyan ko na ng sealant kay kuya. At ayun mga kaspat, biglang lumambot yung gulong natin. So tinry natin pabombahan. Talagang may singaw siya. So pinalagyan ko na muna ng sealant. Sana naman makagawi pa tayo ng bundok mas maganda pa. At hindi na umuulan-ulan. Hirap Naumay na ako sa ulan na nagka-camping. Mukhang uulan pa. Huwag ka naman umulan na. Pambihira ako. At eto na naman nga ang sinasabi ko. Umulan na naman sa bundok. Ay mga kaspat, maulan talaga Grabe lakas. Pauwi na tayo, pabalik na tayo, bigla pa tayong inulan. Wala, negative. So, doon na lang tayo kalaparing. Ganda pa naman ang setup ni Bayad. Tinanggal ko yung bracket. Bagong linis pa siya. Yun lang, inulan siya. Masabi ko ang init-init sa Kapatagan pagdating talaga sa bundok na ulan. Dito talaga sa bundok ang malakas ang ulan. So wala, fail tayo. Punta na lang tayo kila Paring Mark at makahigop ng mainit na sabaw kila Paring Mark. On the way lang naman ito pag uwi ko. Doon lang naman sila sa Santa Maria. So daanan ko na rin si Paring Mark at matagal-tagal ko na rin tong hindi napupuntahan. Grabe. Di ba kanina mga kaspat nakita nyo ang init-init? Tapos ngayon dito sa DRT, ayan, bumuhos na naman yung ulan. Medyo rap tong galawan ko ngayon Mali ang moves. Pero okay lang yan, at least na mabibisita natin si Paring Mark. Bigla na naman lumakas ang ulan, kaya naman sumilong muna ako dito sa KFC. Malapit na ako kay Paring Mark. Bigla pa akong inabutan na naman ng ulan. Ay nako. Kung ilang malapit na ako, traffic kasi dito. Pinaikot pa ako ng gwardiya, di sana nandun na ako. Talaga naman medyo rough talaga tong ginawa ko na to.
ba? Nangyayari sa driving ano mo? Kaya na naman, uulan na naman. Sandali, sandali. Hindi na nga ako nakapag-video pagpunta ko kila paring Mark. Ayaw na kasi mag-on ng GoPro ko. Ang hinala ko, nabasa talaga siya, kaya ayaw na mag-on. Ayun na, paring Mark, thank you sa ano mo, riding jersey mo, Yamaha. Thank you, thank you.